napakahalaga po ng timing ng pagkain natin sa gabi, pati pagtulog. Very important. Anong oras ka kakain sa gabi at ano yung kinakain mo sa gabi. Merong mga pagkaing mabuti para makatulog ka. Merong pagkain hindi ka makakatulog pag yun ang kinain mo. Tsaka yung timing, yung oras. Diba? Yung iba kasi, kakain ng alas 9, napakarami, tapos biglang hihiga na lang. Nako, maraming bad effects yun. Yan, no? Is it bad to eat before bed? Yung malapit na matulog. Ito, 3 hours kumain bago siya natulog. Sabihin, 6 o'clock siya kumain, 9 o'clock siya natulog, mahimbing ang tulog. Ito, hihiga agad tapos kumain, ayan, di siya makatulog. Masakit ang tiyan niya. Paano punong-puno ng pagkain yung tiyan niya? Anyway, just in case na parami yung kain nyo, nag-party kayo sa gabi, kaya ayoko nga kumain sa labas sa gabi, mahirap matulog eh. Kung talagang walang choice minsan, pwedeng lakad-lakad konti, matunawan, at paghihiga, left side. Kasi pag left side yung higa mo, mas hindi ka mag-GERD. Ito yung pagkain, no? Mas di aakyat sa esophagus. Pag right side kasi, mas lalabas yung kinain mo, mas magha-heartburn ka. So, ano yung bad effects pag kumain ka ng malapit na sa oras ng pagtulog? Mas hindi maganda ang tulog mo. Kasi nga dapat, wala nang dapat laman ng tiyan natin pag nakahiga tayo, so relax na yung utak natin. Ang problema nga, pag maraming laman ng tiyan mo, hihiga ka, hindi maganda yung digestion. Ang gusto ng tiyan natin, nakatayo, by gravity, matutulungan digestion, palakad-lakad, gumagalaw, para ma-burn yung calories. Ang daming laman ng tiyan mo, 2 platong kanin, hihiga ka. So, ano gagawin ng katawan mo? Tutunawin niya yon. Mahirapan siyang magtunaw. So, yung tulog mo hindi maganda, baka bangungutin ka pa. Okay, mapapabagal yung digestion mo. Ayan. May tinatawag ng food coma, yung post-meal drowsiness. Yung pag kumain, antok na antok ka, parang hindi mo madilat yung mata mo. Yan, no? Kumain lang, hindi na niya nalinis yung kinain niyang pizza at alak o plastado na. Food coma, na comatose. Bakit? Usually, puro carbohydrates, puro fast food, puro alak. Sobrang dami kinain. Yung dugo na punta sa tiyan, na antok siya masyado. Di ba minsan, pag alauna, alas 2, antok na antok din tayo eh. Kasi nga, naparami yung kain. Tsaka hindi maganda yung pinili niyang pagkain. So, sira ang tulog. Second, pag kumain ka ng marami bago matulog, heartburn ang makukuha mo. Yan, no? Ang daming laman ng tiyan, umaakyat heartburn. Masasakit ang tiyan mo. At pati yung temperature natin, umiinit pala. May pag-aaral, oh. Pag maraming laman ng tiyan mo, mafe-feel mo, mas mainit ka. Higher body temperature, higher heart rate. Pati puso mo, mabilis ang tibok. Hindi natin alam, baka pati blood pressure tataas din dito pag busog na busog. Kasi nga, gusto ng katawan mo matulog na, pero yung tiyan mo, hindi pa natutunaw yung kinain mo. Siguro magagalit ang tiyan mo. Sasabihin ng tiyan mo at yung mga pancreas mo, tulog ka ng tulog, hindi mo ako tinutulungan eh. Diba? Ikaw sarap ng tulog mo, pero yung tiyan hirap na hirap, kaya hindi kita papatulugin. Tataas yung temperature, tataas yung heart rate, sira ang circadian rhythm. Circadian rhythm is the body clock. Ito maganda. Susunod tayo sa body clock. Ibig sabihin, pag may araw na, dapat gising tayo. Okay? Pag wala ng araw, madilim na, mas matutulog, inaantok na tayo. Ito, matutulog ka na, kumain ka pa ng marami. So, nasira yung body clock mo. Diba? Kasi dapat sa gabi, hindi ka nakakain, tulog na eh. Eh, ginulo mo, nag-midnight snack ka pa. So, hindi masarap ang tulog. Paggising mo, hindi maganda. Number 5, bad effect, na pagkain, midnight snack, o malapit na matulog, doon ka kakain, mas tataba ka. Kasi syempre nga, pag kumain ka ng, let's say, 6 o 7 ng gabi, pwede ka pa maglakad-lakad, trabaho ka pa. Pwede ka pa mag-stretch. Eh kung pagkain mo, higa na agad, puro pupunta na yun sa bilbil. Diba? Tataba. Higher blood sugar, higher health risk. Yan, no, weight gain, metabolic syndrome, mas tataba tayo. Kasi tulog na dapat, kumain ka pa eh.
Possible din makakain ka ng pagkain may caffeine, hidden caffeine. Hindi lang kape, hindi lang energy drinks, may caffeine. Paggabi, hindi ka makakatulog. May mga tsaa na may caffeine, tsokolate, dark chocolate, may caffeine, soft drinks, may caffeine. So, lahat yan nakakasira ng tulog. At syempre, pag hindi ka nakatulog, eye bags. Paggising mo, parang hilo-hilo ka, groggy ka, para kang lutang, masakit ang ulo, irritable sa umaga, mabilis ang heart rate sa umaga, mataas ang blood pressure, puyat, mataas ang blood sugar, at masama sa mental health yung puyat, depression and anxiety. Paano nga kumain ka bago matulog? Na kumulo lang ang tiyan mo. Okay? Ano mga pagkaing iiwasan bago matulog? Yung mga very spicy, di ba? Masakit sa tiyan. Very acidic, o baka siguro maraming bawang, sibuyas. Healthy po to, pero siguro tanghali mo na lang kainin. Gusto mo ng spicy sa tanghali na lang. Kasi pag sa gabi yung chocolate, acidic, kahit yung mga tomatoes. Tomatoes kasi and tomato sauce minsan parang maasim-asim din siya eh. Parang acidic din eh. So coffee, tea, soft drinks, energy drinks, chocolate, baka hindi ka makatulog niyan. And fast foods in general. Yung mga very oily foods. Alak po hindi maganda. Alak, aantukin ka pero yung tulog mo mababaw. Mababaw ang tulog mo, may hangover ka pa at yung muscles mo masyadong relax. Diba? Usually, mas malakas ang hilik eh. Pag lasing na tulog. At pag malakas ang hilik, pwede kang mag-sleep apnea. Pwede magkulang ng oxygen sa katawan. Minsan yung mga lasing, nakalawit pa yung kamay, nakalawit yung paa, baka masira pa yung nerve nyo, naipit nyo yung kamay na buong gabi. Kasi nga lasing na lasing. Eh. Kaya hindi maganda rin ang alak pampatulog. Ano mga pagkain? Actually, kung talagang, ito kasi problema eh. Gusto natin kumain ng maaga, di ba? 6 to 7 p.m. Yung iba nga, no food after 6 eh. O sige nga 7 p.m. Hihiga ka ng 9 o 10. Ang problema, pag masyado maaga yung kain mo at konti ang kinain mo, nagda-diet tayo. Di ba gusto natin mag-diet? Gugutumin ka pagdating ng 9 or 10 p.m. Paano ngayon yan pag ginutom ka? Di ba? Mapapakain ka ng alas 10 ng gabi. Paano ka pahihiga? No? So, pwede ka naman kumain pero konti lang. Pwede ka magsaging, yung mga may tryptophan. Yung may foods na may tryptophan, nagiging serotonin at melatonin, pampaantok. Pwede strawberry, pwedeng banana, pwedeng gatas, pwedeng konting mani, o siguro konting tinapay. Very light snack lang, 150 calories or less. Konting-konti lang. Para lang hindi ka gutumin kung talagang sumasakit yung tiyan mo. Tapos yun na nga, dahan-dahan sa paghiga. May tips tayo, paano gagawin nyo kung naparami yung kain mo. Tulad na sinabi ko, pwede humiga sa left side. That's one tip, okay? Kung talagang napakain ka eh. Para hindi ka mag-gastroesophageal reflux or GERD. Number 2, pwede itaas yung ulo mo. Okay? Pag napakain ka nga or kung meron kang heartburn, mga 1-2 unan. Ang problema lang kasi kung masyadong mataas, baka sumakit ng likod mo at sasakit ang leeg mo. So, konting taas lang. Mga 2 unan lang. At may mga kama na itataas. Iwas sa alak at kape pag malapit na matulog. Siguro hanggang tanghali lang. Kasi stimulant yan eh. Hindi ka maantok. Ito po maganda. So, pag kumain tayo sa gabi, ang gusto nga natin, ma-digest. Kasi usually 4 hours yun eh. Kung kumain ka, 4 hours bago mawala sa tiyan mo. So, pag nandiyan pa yung pagkain sa tiyan mo, 1 hour pa lang, pag humiga ka, aakyat yan talaga. So, pwede ka maglakad-lakad. So, by gravity, bababa yung pagkain, matutulungan mo digestion mo, pati yung mga bituka, intestines, mas gagalaw. Pwede ka mag-stretch-stretch, oh. Stretch ng kamay, stretch ng leg. Any movement para at least matunaw, tulungan mo yung tiyan mo. Tulungan mo yung digestion. Huwag mo tulugan. Diba? Para at least pag maganda yung digestion, baka makautot-utot ka pa, mamaya dudumi ka pa muna, para mas matunaw siya. Okay? Matulungan mo siya. Hindi ko sinabi mag-jogging kayo, ah.
Sabi ko lang, light exercise para lang matunaw yung kinain mo. Tapos dapat maluwag ang baro. Maluwag ang baro, wag masikip dito, hindi ka makahinga. Diba? Wag yung masyadong small o medium o masikip dito sa tiyan. Pag sumikip ang underwear mo, masikip ang pajama mo, masikip ang baro mo, maipit ang tiyan mo. Aakyat yung kinain mo, mag-heartburn ka lalo. Dapat very loose, pati underwear dapat maluwag. Yung tutulugan mo dapat tahimik, malamig, kalma para ma-relax ka. Tigil sigarilyo kasi sigarilyo nagkakos din ng heartburn. Mas nagre-reflux yung kinain natin. Tapos importante nga spacing. Lalo na sa mga nagda-diet, 'di ba? Mas gusto mo konti na lang kakainin mo. Actually, mahirap matulog ng gutom. Pero pag nagda-diet ka, yung mga nung panahon ng gera nga dati, 'di ba? Nakita mo namayat sila, natulog sila gutom. Kung konting gutom, okay lang. 'Di ba? Sa ibang bansa, sa mga Japanese, 'di ba, sabi nila konting busog lang tama na. So okay lang a little gutom para pagising mo, payat ka. Kung ayaw mo maggutom, kakain ka ng marami, yan nga ang problema. Maraming kinain mo, pagkatulog, marami ka naman maramdaman. So just right ang kakainin mo para umabot ka lang next day. Okay? So maganda 3 hours ang last meal before sleeping para maganda sa digestion. So finally, tips for eating before bed, 3 hours before bago matulog, bago kakain, mas maganda nga 4 hours. Mga pamparelax, gatas, yan, konting prutas, saging, iwas sa mga spicy foods, iwas sa soft drinks, kape at tsokolate at alak. Saan po nakatulong tong video? Yung timing ng pagkain at yung klaseng kinakain, napakahalaga para masarap ang tulog, para maging healthy po tayo. God bless.